Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Welcome back. Kayo po'y nanonood pa rin ng Sa Barangay Tayo. Andito po tayo sa pinakahihintay ng ating magigiting ng mga kawani ng ating mga barangays, ang Best Practices segment, kung saan ay ipakikita natin ang mga magagandang ginagawa ng ating mga kawani ng mga barangays. Kamakailan lamang ay tayo nag-feature ng mga magagaling natin mga sangguniang mga kabataan at mga kapitan at mga barangay kagawads. Na bagamat ang ating pong special guest ngayon bagamat bagito sa serbisyo publiko ay naipakita niya ang kanyang angking galing sa maiksing panahon na siya ay nagsisilbi. Idagdag na hindi madali ang kanyang ginawa sapagkat ang kanyang barangay na pinagsisilbihan ay isa sa mga overpopulated barangay sa buong Pilipinas. Ladies and gentlemen, Chairman of Barangay Baclaran, Kapitan June Zaide. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa ating bossing, ang ating idol, no? Kay Yusek Martin Dino, maraming salamat to. Ganun din sa ating kasama, no? Kay Sir Butch Serrano, maraming salamat to sa imbitasyon at tiwala na ibinigay niyo sa amin. Salamat sa pagbisita niyo po. Alam mo, Kagawad Butch, naiiba ang Barangay Baclaran. Itong Barangay Baclaran, pwede mong ikukumpara ito sa Divisoria, no? Kaya kung ikaw ay mahinang barangay captain, mahihirapan ka na patakbuhin ito. Pero dahil sa pamunguna at pamumuno ng aking kababayan, si Kapitan June Zaide, kasi pareho kaming tagapagsanghan Laguna eh. Ang aking nanay ay pamilya ng Tainio at ang lolo ng ating kapitan, yung isa sa pinakamagaling na historian. Yung ating mga binabasang libro, nung ating, kung tayo nag-aaral, ayun po, yung historia na si Zaide, Professor Zaide. At nagulat nga ako, nung siya ay nanalo dito sa Barangay Baclaran. Alam mo ba ang binangga nito? Kung sinong kapitan? Dekada na. Dekada na siya dun sa barangay na yon. Pero, siyempre, dahil sa siguro nakuha nito sa gandang lalaki. Alam mo naman kaming mga tiga pa Laguna, di ba? Tiga pagsangan, artistahin. Pero talaga, no, nasubaybayan ko din yung effort talaga ni Kapitan Jan, most especially sa kanya yung Baclaran Charts. At alam niyo naman yung sunod-sunod na clearing operation natin. Kamukha ng dyan talaga na nahasa o kumbaga sa yan ang baptism of fire ni Kapitan Kap. Ano bang ginawa mo dyan? Yun, maraming salamat. Ilan ang binangga mo dyan? Alam nyo, sa lingid ng kaalaman ng taong bayan, alam nyo, biglaan lang po talaga yung pagtakbo namin ng Kapitan. Kung titignan nyo talaga, butas ng karayo mga aming pinagdaanan. Pero ganun pa man, nagpapasalamat po kami sa taong bayan na binigyan kami ng oportunidad, na binigyan kami ng pagkakataon ng Diyos na maupo bilang Kapitan, no? Tama po kayo sa ating minamahal na Yusek. Iba po ang Barangay Baclaran. Ang Barangay Baclaran, hindi naman sa pinagbubuhat po namin ng aming bangkuan. For the past 25 years, sabi nga namin sa aming barangay, wala naman nung tumayo dyan sa kalye para sabihin kung ano tama o mali. Ang ginawa po ng inyong lingkod, nung tayo po inahalal, alam naman po natin ang taong bayan. Sa real talk lang ho tayo. Napakahirap po talagang kumbinsin at napakahirap pong imbitahan ng taong bayan, partikular pagpunta ho sa barangay o para masabi kung ano yung mga dapat gawin ng ating gobyerno. Pero ginawa po namin ng formula para mas mapadali ang pakipag-coordinate at pakipag-ugnayan sa taong bayan. Gumawa po kami ng kung saan tinatawag po namin talakayan sa kalye. Na kung saan, meron po kami dalang sound system, may dala po kami mga upuan. Per street, nagtalakayan po kami. Na kung saan, ipinarating na po namin yung mangyayari at yung pangarap na pagbabago ng Barangay Baclaran. Sabi nga rin namin, napakadali po ng maglagay ng proyekto o gumawa ng programa. Pero sabi nga po namin, hanggat hindi nagkakaisa
nagmamahalan at nagre-respetuhan ng taong bayan, alam nyo, ang programa, may giging ano lang ho yung palamuti. Pero sa trabaho po na ginawa po namin at sa pagmamahal po namin sa Barangay Baclaran, nakuha po namin yung pagkakaisa, pagmamahalan at pag-aalaga sa bawat isa. Kasi ang Baclaran po talaga, napakadaming sektor. Lahat na ng reliyon, lahat na ho ng from Region 1 to Region 12, nandiyan na ho. At the same time, isamahan nyo pa na ang Barangay Baclaran po ay kami po ang gateway ng South. Ibig Correct. sabihin, lahat ng dadaan magmula Maynila o kung ano pa man, sa amin ho daanan. Isama na ho natin yung vendor dyan Correct. na mamimili, mag-aangkat from Batangas, Laguna, Cavite. Isama na rin ho natin dyan pag Wednesday, Baclaran Day. No? Yung especially Sunday na can you imagine 1 million ika nga nung normal days without COVID 1 million minimum ang dumadaan sa Baclaran per day. So isama na ho natin dyan most likely pag Wednesday mga roughly mga 2 to 3 million. Alam niyo pa, Kap, pasasalamatan kita dyan sapagkat nagsisimba kami every Wednesday dyan sa Baclaran. At noon, talagang wala ho kami maparkingan. Tapos na yung simba, paikot-ikot pa rin kami. Bukod doon, napakaraming hold-uppers talaga. Kaya takot na takot yung family ko. Pero ngayon, napapadalaw na kami. Alam niyo po, Yusek, napakagaan sa loob sapagkat meron ng parking space, meron ng mga dinadaanan yung mga tao. Ako naman, ayon sa pagpapahayag ni Kapitan Jun, ano yung pinakasusi ng ginawa niya? Pag-upo niya bilang punong barangay. Ito yung tinatawag na participatory and consultative leadership. Inalapit niya yung barangay. Yung barangay hall, dinala niya sa street. Kamukha nang nabanggit niya kanina. Naglalagay siya ng mga upuan, sound system, at kinukonsulta niya yung mga tao. Yan ang leadership. Hindi yung porke nanalo ka, i-impose mo tong batas na to, i-impose mo yung gusto mong proyekto. Magtanong ka. Tanungin mo kung ano yung gusto nila dahil iba-iba ang pangangailangan yan. Kamukha ng sinabi ni Kapitan Jun, parang melting pot yung yung kanyang barangay. Merong iba-ibang relihiyon, meron iba-ibang sektor. Just imagine 1 million pagka biro mo yung peace and order niyan. Biro mo yung pati health and sanitation. Tapos kamustahin mo pa yung in the event na may mahilo, may diyan. Tapos, peace and order. Yan ang pinakamabigat dyan. Pero, in spite of that, nagawa ng paraan. Paano mo nagawa ng paraan yung peace and order? Alright. Not only peace and order. Nung kami po yung naupo, tinignan ho namin kung ano ba yung mga problema at the same time, yung suliranin ng aming barangay. Kasi kung titignan nyo, yung 1 million to 3 million a day, wala pa ho yung residente. Correct. Ang residente po sa amin, most likely mga 40,000 to 60,000. At karamihan po sa amin are transient. Ito yung mga people coming go, nangungupahan. At meron pa nga ho dito, alam naman ho natin yung mga kapatid nating Muslim, no? Uuwi ng probinsya, pagdating, may kasamang 2 pamilya, 3 pamilya. So, padagdag ho kami ng padagdag. Pero ang ginawa po namin, kung bakit ho namin nasaayos ang Barangay Baclaran, tinignan ho namin yung ugat ng problema. So, nung nakita ho namin, paganday muna natin ang Baclaran. Pakitain muna ho natin ng sistema at proyekto ang Baclaran para mapadali ho nating mapasunod. But, sabi nga po namin, ang taong bayan ho sa Barangay Baclaran, not only Barangay Baclaran, general, ang taong bayan, pag pinag-usapan ang tungkol sa batas, minsan inaantok na ho yan. Minsan nga, pag seminar, minsan nga, yung iba parang medyo gumagawa pa ho ng alibay. Pero, ang ginawa po namin, lalong-lalo na sa pakikipag-usap sa mga vendor, sa mga Muslim, at sa mga maralita na kasama natin sa Baclaran, kinausap po natin sila by heart. Puso sa puso, realidad sa realidad, para mas madali po nilang maintindihan. So, ang ginawa na ho namin, na kung saan 95% pinaliwanagan po namin ng Baclaran. Na kung saan, yung street lights, napakaliwanag na ng Barangay Baclaran. Yan ang unang-unang namin naging prioridad.
Kasi kahit mag-ikot tayo, pero kung napakadilim po ng Baclaran, Correct. medyo yun ang problema. So, alternative way, 95%. At ang masakit pa ho dito, nung dumating ho kami sa barangay, wala na ho kami nadatnan kahit isa. Ni isang table, ni isang gamit. Nabalitaan ko yan. Kaya nga sabi ko sa iyo, yung pinalitan ni Kapitan, talagang dekada na dyan. At saka yun na nga, ang balita ko, nalimas talaga. At ang maganda, at ang iniwang problema nito, lalong-lalo na our fight against illegal drugs, yung droga na dinatnan ni Kap, paano mo inarap Alright. ang badak natin? So, especially, nung dumating ho kami, wala ho talaga kaming pondo. So, from scratch. So, ang ginawa ho natin, gumawa tayo ng paraan at solusyon. Na kung saan, especially on drugs, dumating po kami dyan, wala po kami nadatnan na kahit isang data, no? So, ang ginawa ho namin, from scratch, nakipag-ugnayan ho kami sa city government, nakipag-ugnayan ho kami sa PDEA, at ganoon din ho sa ating mga kawani ng kapulisan. So, nangarap po kami ng mga pangalan. Almost 2,200 po ang nakuha po namin pangalan. So, day by day, every day, ang ginagawa ho natin, consultation, validation. So, hindi ho tayo natapos ho doon. In fact, first time sa kasaysayan po ng Barangay Baclaran na napangaralan po kami na kami po ay barangay drug cleared. No? Napakalaking bagay. Alam nyo, nung panahon na yon, nakakataba sa puso na pinalakpakan po kami ng PDEA at ng DILG sa nagawa po namin accomplishment. But sabi nga namin, hindi naman masama mangarap. Darating pong oras na kami po, we will do everything na maging drug-free ang Barangay Baclaran. But alam nyo, ang droga, alam natin napakabigat po ng suliranin. Kaya nga nagpapasalamat po kami kay Yusek Martindinho sa DILG at kay Presidente Rudy Duterte na talagang binigyan nun ng pansin ang ating mga kabarangay. Ganun din hanggat may droga gumawa tayo ng alternative way para mas mapangalagaan natin ang mga taong bayan for the livelihood na mas makatulong at mabigyan natin sila ng opportunity at ng trabaho sa ating mga kabarangay. Yan ang maganda no? Ang paso kasi ni Kapitan, holistic. Buo. Kumbaga sa meron siyang programa para sa fight against illegal drugs, may programa para sa health and sanitation, may programa para sa peace and order. Sa katunayan na sabi ko nga kanina, magmula na naupo kami ni Secretary Anyo dito, talagang ang mga barangay na bugbog sa trabaho, lalo na yung Manila Bay Cleanup, nandyan pa sa harapan ni Kapitan. So, ang ko na lang, may gusto ka pa bang mensahe, Kapitan? Dahil talagang, kung pwede lang, maghapon tayo mag-usap dito sa dami ng accomplishment mo. So, it is time na kamustahin mo naman ang iyong mga residente at kung ano-ano ang iyong plano pa. Alright. Sa mga minamalo natin kabarangay sa Barangay Baclaran, ganoon din sa mga nanonood doon, na sana maging ehemplo po kami. Ang ginawa lang po namin, nagserbisyo lang po kami. Nagbigay ho kami ng tulong. We're only here to serve and we're only here to help. Ganun pa man, patuloy sa Barangay Baclaran, patuloy po tayo sa road clearing at yung pag-flashing everyday. Yung sa, ganun din yung sa pagpipintura ng kalye, na pagpapaganda for beautification. And may plano po kami sa Barangay Baclaran. May part po doon na gagawin namin na parang Italy. Wow. Napakagandang park at para ka nasa Italy. Ganun din yung paglalagay ng rubber humps sa buong Baclaran para yung mga mabibilis na motor at gawa na po ang ating command center. In fact, ang target po namin mga 220 na CCTV. Wow. And nakapaglagay na tayo ng 15 na public announcement system. At ang target natin, buong Baclaran malagyan natin. But nevertheless, darating po ang Baclaran, magiging subdivision na po tayo. Dumating na po yung boom at gate po natin. Wow, so parang subdivision tayo, mamimigay tayo ng sticker, 1-3 exit and exit point. Nice. So all the service sa Barangay Baclaran, patuloy po tayo sa door-to-door services, sa mga senior citizen, yung cash benefit, yung tao ng gamot po nila, door-to-door po natin binibigay yan. Pamaskong handog. First time mo sa Metro Manila na ang Barangay Baclaran, door-to-door. So with that, sa inyo pong minamahal natin Barangay Baclaran, hindi po kami tatalikod at hindi po kami makakalimot sa ibinigay na oportunidad po ninyo na
mas makatulong pa po tayo na mas marami sa ating mga kabarangay. And to the help of ng DILG, ng ating mga kawani ng DILG, panguna po ng ating Yusek Martin Dino, at sa ating mahal na presidente, at papasalamat na rin po ako sa ating pong kaibigan, kay Kuya Senator Bongo, sa suporta at pagmamahal na ibinibigay niyo po sa Barangay Baclaran. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyo at truly, very inspiring po ang inyong kwento. Dumaan kayo sa karayom, dekada na po nakaupo. Pero once naniniwala ko, pag pinagbigyan ng tao, ang isang tao na malinis ang hangarin, eto nakikita natin ang resulta. So, salamat sa ating panauhin, Cap Jun Zaide. Huwag kalimutan mag-like and share ang ating Facebook page sa Barangay Tayo, at sa mga nais magsabi ng hinaing o nais magbigay ng suwestyon, maaari po kaming tawagan at mag-send ng message sa 0995-966-1605. Kasama si Ate May Salazar, ako po si Kagawad Busarano. Tandaan, magkita-kita tuwing Biyernes alas 7 ng gabi. Siyempre, at lagi nyo makakasama ang inyong kabarkada.